At eto pa po eto isa din po dapat mga kababayan na maisama po sa OBLO yung mga DDS na nagpapakalat po ng fake news. Eto. Defense Secretary. Kasi po nung ano ba 'yon? Ano ngayon? Siguro mga weekends po, no? Kumalat yung balita na yung isa sa gabinete ng Pangulo nag-resign. Garapil ba yun? Si Garapil? Si Cheloy? Di ba? Nag-resign ba? Tinanggal? O kung ano man. Basta umalis sa posisyon, mga kababayan. So ngayon, ang palabas po ng mga DDS unti-unti at isa-isa na daw pong nagsisialisan yung mga gabinete ng Pangulo. Sabi, wala na, tinatalikuran na ang inyong Pangulo. Kasi palpak, kasi bangag daw po. Yan po ay sa pangunguna nung sila Maharlika. At dahil naman po, no, etong mga DDS na mga vloggers, makakapal ang mukha niya mga yan. No? Kahit fake news. Sige, kagatin na natin yan para lang mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, ito po ang paglilinaw at ito po ang totoo. No? Ibabalita po ng UNTV. Tapos mag-react tayo. Jed, ano ang naging pahayag ng Pangulo ukol dito sa sinasabing nag-resign na umano sa pwesto si Secretary Teodoro? Sa katunayan, itinanggihan na tawanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay tanungin kaugnay sa balita ng pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gibo Teodoro. At hindi rin na makapaniwala ang Pangulo na gagawin yun ng nasabing kanilin. Yan Pangulo, alam niya kasi na 100% na nakasuporta sa kanya. No? Ang DND Secretary o Department of National Defense, Gibo Teodoro, mga kababayan. Kaya nga, yung iba dyan yung iba dyan, nokman nila itong si Secretary Gibo Teodoro. Yung iba dyan, sumisigaw na, susunod na presidente. Gibo Teodoro. Diba? Nokman nyo yan no? Kung yan ang iaangat na kamay ng ating Pangulo para po sa susunod na eleksyon ng pagka-presidente, syempre, malaki po ang tiwala ko sa ating Pangulo. Diyan tayo kay Gibo, mga bossing. Di ba? Tuloy. Tinawanan lang kayo ng Pangulo, mga DDS? Wala na kasi kayong buhay dyan. Ano? Gusto nyo na lang kasi viewers. Di ba? Ma'am Lynn Hirakawa, shoutout sa iyo. Nimpa Maraya, Sir Mark, palagi kaming kasama sa live mo from Villahermosa, Pagsanhan, Samar. Shoutout naman dyan. Shoutout po kay Ma'am Nimpa Maraya, kasama po nung mga kasama niyang nanonood sa live natin. Salamat po. Wow. Talaga? May lumabas na balitang gano'n. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Alam niyo po kasi mga kababayan, ang style po kasi niyan, no? Himukin ang taong bayan. Tingnan niyo nga kung ang mga sekretary ng Pangulo, kung ang gabinete ng Pangulo nagbibitawan na. Kayo, hindi pa din kayo bumibitaw? No. Kaso po fake news, mga kababayan. Kaya nga po sabi ko dapat seryosohin na. No? Seryosohin ng gobyernong Pilipinas yung mga nagpapakalat ng fake news. Kailangan aksyonan ito. Nililigaw po nila ang taong bayan sa katotohanan, mga bossing. Sabi tuloy ni Annabel si Sara dapat ang mag-resign. Di ho ba? Tuloy po. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Ang dami. Ilang fake para sa lahat ng mga DDS na nagkakalat. Ano? Sino ba yung mga nagkakalat ng mga yan? Ang jojologs ninyo.
Eh, yung mukha, ayoko magsalita na lang. Hayaan nyo nang si Jason sa na lang ang tawagin kung bungal. Ano? Wag na kayong magpakalat ng fake news para lang magka-views. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga balitang iyon ay naglalayon lamang na maghasik ng kaguluhan sa publiko. Hiniyak naman ng Pangulo na magbibigay ito ng anunsyo sakaling magkakaroon ng mga pagbabago sa kanyang gabinete. Pinag-iingat niya rin ang lahat sa ganitong mga balita at huwag agad-aniyang maniwala kung wala namang pruweba ang kanilang nakikita o maririnig lalo na sa social media. O paano yan? Mga OTAP supporters, OTAP vloggers, mga DDS. Paano yan? Pinake news na naman kayo nung mga vloggers ninyo. Pinapahiya kayo. Tapos ano gagawin po ng mga supporter nila? Yung mga DDS susugod dito, oy, yung presidente mo iniiwan na ng mga gabinete niya. Sige, Bochodoro, nag-resign na. Sige, Bochodoro, umalis na sa gabinete ng Pangulo. Iko-comment dyan, no? Tapos makikita ito. Di pahiya na naman. Tapos wala lang ho. Ganun ho sila kabulag, mga kababayan. Kahit po ramdam at sinasampal na sila sa muka nung kanilang mga vlog. Naalala nyo na naman si Baste. Sinabi ko lang na sinasampal Hindi si Baste yun. Dahil si Baste, puro salita lang yan. Hindi totoong mananampal yan. No? Sila po, kahit sinasampal na sa mukha nila, na pinipake news sila ng mga vlogger nila, ganun pa din po at tuloy pa din po ang kanilang suporta. At tuloy pa din po, mga kababayan, ang pagpapauto nila. No? Sabihin, palipad naman kayo dyan. Walang nagpapalipad. Tatagal ng 4 na oras. Di ba? Pag hindi kota doon sa palipad, pansinin nyo po, pag kumota na, pwede na to, 3 oras mag-live. Pag hindi pa kumokota, aabot tayo ng 4 na oras dito. Siguro habang naka-live yung mga yun, nagkukwenta sa isip, si Annabel Ye, nagpadala ng $10. Si Numeriano, Numeriano Sundoy, nagpadala ng $10. Kulang pa ako ng $100. Mag-e-extend ako ng 1 oras. So, kaya po yung mga yan, mga bossing, kumakapit na po sa fake news yan para lang madaming views, madaming magpapauto. Tapos, wala namang katotohanan yung makukuha nilang balita doon sa vlogger na yun. Tuloy! Binigyang diin ang punong ehekutibo na patuloy ang kanyang administrasyon sa kanilang trabaho kung saan ginagawa nila ang lahat kung paano makatutulong at paano pagagandahin ng Pilipinas na siyang hangarin ng kanyang administrasyon. Kanina umaga, personal na bumisita rin si Pangulong Marcos Jr. dito sa Nabota Sports Complex kung nasaan tayo ngayon para ibigay yung presidential assistance para sa mga kababayan natin pangingisda at sa kanilang mga pamilya na naapektuhan ng earthquake. Kung saan natanggap ka ng mga nasabing beneficiaryo ang cash assistance at 10 kilong bigas mula sa presidente. At makikita sa likuran natin ngayon na nakapila, nakasalukuyan yung mga kababayan natin na kukuha nitong nasabing financial assistance na nagmula sa Pangulo. So paano mga DDS? Tuloy lang sa pakikinig sa mga fake news ng mga vloggers. Alam naman namin, tatanga-tanga kayo Diba? Alam naman namin na kayo ay tatanga-tanga.